Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nagpasya na si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ipinatawag na investigasyon ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan pa rin po ito sa naging bantaho niya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag nang dumalo sa isasagawang pagdinig ng National Bureau of Investigation sa darating na Disyembre 11. Ang gagawin na lamang nila ay magsumite ng affidavit letter. Bukod pa rito ay nasabay ang nasabing araw sa pagsasagawa nila ng Thanksgiving activities. Matapos ito ay lilipad siya sa papunta pong Davao City para dumalo sa libing ng yumaong tiyuhin. Una na ring sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na kanilang itutuloy ang investigasyon kahit na hindi dumalo ang Vice Presidente. Posibleng maisagawa na raw sa loob ng linggong ito ang malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa una ng ipinangako ng naturang organisasyon na pagsuporta sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang magandang maidudulot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman ay wala pang desisyon ukol sa naturang eksaktong araw kung kailan may sasagawang nabanggit na rally. Batay na rin sa impormasyon na nakuha mula sa ilang miyembro ng naturang sekta ng relihiyon. Sa naunang pahayag na nilabas ng Iglesia ni Cristo, sinabi nila na magsasagawa ng rally ang mga miyembro nito upang ihayag ang kanilang pakikiisa sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na hindi sang-ayon sa anumang impeachment dahil marami mga problemang kinakaharap ang bansa na dapat nang mas unahin. Una na nga rin sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na nakikipag-ugnayan na ito sa mga o dun sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang mapaghandaan ang isasagawang marcha para hindi ito magdulot ng matinding trapiko sa mga lansangan. Sa kasalukuyan ay 2 impeachment complaint na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Una na ring dumistansya ang Palasyo Malacanang sa 2 magkasunod niya na reklamo. Ulat naman po ng Commission on Audit na gumugol ang Office of the President na mahigit 2.2 billion pesos na confidential funds noong 2023 kapareho noong 2022. Base po sa 2023 audit report, ipinaliwanag ng COA na ginamit ang naturang halaga ng confidential funds sa ilalim ng Office of the President para sa mga gastusin may kinalaman sa surveillance activities sa mga civilian government agencies para suportahan ang mandato o mga operasyon. Maliban dito, gumugol din ang Office of the President ng 2.3 billion pesos na intelligence fund na ginamit naman po yan para sa mga expenses may kinalaman sa intelligence information gathering activities ng uniformed and military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Gumugol din ang Office of the President na mahigit 16 million pesos para sa extraordinary at miscellaneous expenses na ginagamit naman upang kilalanin ang halagang binayaran para po yan sa mga gastusin na nauugnay sa paggampan ng mga opisyal na tungkulin. Sa kabuuan, nasa 4.57 billion pesos ang nagastos ng Office of the President para po yan sa confidential, intelligence at extraordinary expenses noong nakalipas na taon. Ito ay mas mataas naman kung ikukumpara sa 4.50 billion pesos na naitala noong taong 2022. Asan na po ang kalagayan ng impeachment? Sabay-sabay nating pagtawanan ng impeachment. Akala ko ba pag Lunes, ihahanda na ang impeachment? Akala ko ba pag Lunes ay magkakapirmahan na? Parang naglahong bula ang impeachment. Nakaw. Dinaga. Natatakot ang mga kongresista magsipirma ngayon patungkol dito sa impeachment. COA, nilaglag na si BBM. Uy, BBM. Uy, nilaglag ka rin. Ano? Kasi akala nyo laging Pasko. Eto. Ito. Unahin natin ito. Si BP Sara. Hindi nang iiwan ng tao at pag-usapan natin itong statement na to. Well, mas mabuti na yon na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na natin masagot. Kasi nakalatag at maayos ang proseso ng batas natin regarding impeachment. Ayun, alam nyo, may pahaging na naman dito si BP Sara. Kasi sabi niya, mas maganda na matuloy ang impeachment na yan. Kasi maayos ang proseso ng impeachment. Sa madaling salita, magulo kasi kayo, Quadcom. Totoo naman Sa Quadcom, hindi sila nag-iimbestiga. Meron na silang desisyon.
Ano? Ibaon si BP Sara. Ibaon, ibaon, ibaon. Oh, yun lang ang gusto nang nangyari ng Quadcom. Alam naman ng lahat yan. That is public knowledge. Hindi, kaya nga, itong sinabi ni BP Sara, ay ito'y patama. At totoo po yan. Kasi, sasagot ka. Gusto nila, ang sagot mo, oo, hindi lang. Pag may maganda ka sinabi, manggugulo sila, ayaw kanilang pasabatin. Magkakaroon ng 1 minute, break. Oh, di ba? Puputulin nila, papatayan ka ng mic, manggugulo. Di ba? So paano, ang gusto nila marinig yung lahat ng masasamang patama kay BP Sara. Pero pag may maganda nang sasabihin ng mga Duterte, sinosoplak. Sa madaling salita, hindi maganda yung proseso ng pag-handle nitong mga bata, itong mga taga-tahol ni Martin. Itong kay BP Sara, yung sa proseso ng impeachment, makakalatag siya. Magkakaalaman. Kaya nga sa tingin ko, diyan kung bakit, eto pakinggan yung mabuti. Ha? Pakinggan nyo itong mabuti. Maaaring natatakot ang congressman dyan. Kasi bakit? Dahil makakapaglatag si BP Sara ng kanyang mga ebidensya at makakapagsalita siya nang hindi siya pinuputol. At posible rin ito. Meron pang madamay na ibang tao dyan. Kasi pwede siya magsalita ng naaayon sa gusto niyang sabihin. Pwede. Dyan sa ano? Wala. Hindi ka makapagsalita. Kaya siguro, biglang, pansinin nyo, biglang laban, bawi itong mga, di ba? Alam nating lahat. Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Kaya nga yung mga dilawang, alam nyo yung mga dilawang tae? Ay, sila yan eh. Sila yung nasa paligid na gusto mag-away ang Duterte at Marcos. Naasar, bakit? Bakit asa ng impeachment hanggang ngayon wala? Di ba? Ayaw tuluyan. So doon, nasasagot natin ng maayos kung ano man yung sinasabi ng ating mga members of the House of Representatives na mali na ginawa. No? And mas mabuti na rin yon na merong impeach dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tineterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Ang ganda nung sabi. Hindi na nila tineterrorize. Sinong terorista? Si BP Sara ba? Si Tebes ba? O sila? Sino nagte-terrorize? According to BP Sara, hindi ako nagsabi. Ang ganda nung sinabi niya. Tineterrorize yung mga tao ko. Di terorista sila. Bumelta, no? Siya pinagbibintangan terorista, sila naman ang isipin mo, parang ginawang hijack. Biniktima itong mga tao ni BP Sara para gipitin si BP Sara, dinama yung mga tao. Again, ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Binabo yung katedral para magawa nila ang gusto nilang magawa kay Pastor Kibuloy. No? Pero ang ganda ng pagkakaanon dito ni BP Sara, Duterte. Naalala nyo no sa hearing, sinabi, nung humarap si PRRD, kung merong mali, kung merong may kasalanan, kung merong parusahan, dapat parusahan ako yun. Hindi sila. Kasi ako nag-utos. Diba? Yan ang Duterte. Hindi nang iiwan ng tao. Hindi traidor. Yung pagkatapos mong pakinabangan, iwan mo sa kangkungan dahil meron kang ibang agenda. Meron kang mas makukuhang mas mataas. Mas maganda, mas gwapo. Baka mapunta tayo sa Maris. Wag na tayo pumunta ron. Ibig sabihin, walang traiduran. Si BP Sara, trinaydor ni BBM. Si Pastor Kibuloy, trinaydor ng BBM. Si SMNI, trinaydor ng BBM. Alam naman natin lahat yan. Pero ito, hindi, walang iwanan. At alam ko yan. Personally, alam ko, si BP Sara hindi nang iiwan. Nakita natin lahat eh. Ginulo nga ang mundo ni BP Sara because of Atty. Lopez. And yet, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. Diba? Halos saktan siya nung pulis, pagsarahan ng pinto, andun pa rin siya kay Atty. Lopez. Nilabas niya yung tao dyan sa veterans. Kinausap niya yung mga nagrarally. Di ba? In-acknowledge niya ang mga vloggers. May pagmamahal sa vloggers si BP Sara. Hindi nang iiwan ng tao to si BP Sara. Sa mga nagpapa-impeachment ng Congress. Ay naku, wala akong message. Ano daw message yun sa mga nagpapa-impeach sa kanya? Kay Castro, ano masasabi mo, BP Sara?
Parang pinabili lang ng suka, Wala akong message sa mga tao na nag-file ng impeachment case sa akin. They can always try, no? Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin yung susunod. So, Ang ganda nung sinabi ni BP Sara na yun. No? Ang plano ng tao, ang Diyos pa rin ang nasusunod. That's Proverbs 16:9. Proverbs 16:9, basahin po natin. Ha? Anong sabi ng Proverbs 16:9? We can make our plans, but the Lord determines our steps. Tayo nagpaplano. Pero sa totoo lang, yung bawat hakbang natin, Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang gumagalaw. Siya ang humahakbang. Yan yung sinabi ni BP Sara. They can make their plans. Pero kung talagang tinadhana ng Diyos, ma-impeach si BP Sara, walang makakaharang. Pero kung tinalaga ng Diyos na si BP Sara ay maging the next president, wala ding makakaharang. Tandaan po ninyo, nangyari din yan sa Bible. Si David, tinalaga ng Panginoon maging hari. Hinarangan siya, pinahanap siya, pinapapatay siya, lahat gustong gawin sa kanya. Pero pag plinano ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, magiging hari ka, magiging hari ka. In short, yan yung sinabi ni BP Sara. Pwede ka magplano. Diyos lang ang nakakaalam ng hakbang. So, relax lang tayo, kalma. Ha? Kung para kay BP Sara ang presidency, para sa kanya. Kung panahon niya ma-impeach, ma-impeach siya. Ganun lang po. Pero ako'y naniniwala, inosente po si BP Sara. man can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Tama. Next tayo, eto, papakita ko sa inyo ha. Nilaglag na ba ng COA? Di umano si BBM. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President. COA nagsabi niyan. Ito, ang pinakamalaki, yung 2023, ang pinakamalaking confidential funds ng Pilipinas. It's a record. Ha? Dapat nasa Guinness ka, Marcos. Record yan, pinakamalaking confidential funds. And yet, ang iniimbestigahan nyo si BP Sara. May record, Marcos, ng 2023, 10 billion ang confidential funds ng Pilipinas. At ang pinakamalaki doon, si Marcos, Office of the President. Magkano sa Office of the President? Compared sa Office of the Vice President. Ilan lang kay Vice President, pinagtatalunan nyo 125 million. Magkano sa opisina ng Presidente? Ulitin natin, magkano? Sa higit 2.2 billion pesos. 2.2 billion pesos kay Marcos. Confidential funds. Ang laking pera nun. Anong binubusisi nyo yung kay BP Sara? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong ginagawa ng Quadcom, yan ay lantarang panloloko sa Pilipino. Hindi kayo, hindi nyo pwedeng sisihin ang taong bayan kung bakit walang tiwala sa inyo. Hindi kayo patas eh. Kasi kung kayo ay para sa bayan, lahat ng confidential funds, bubusisiin nyo. Kanino kayo nag-focus? Kay Duterte, at kay Duterte. Halatang halata. Loko-loko lang ang maniniwala sa inyo. Pambihira, 2.2 billion. Ni hindi nyo tinanong si Marcos. Napaka-ipokrito talaga ninyo. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Layo, no? 2.2 billion sa Office of the President.
375 million lang sa Office of the Vice President. Ang pa-plastic nyo. President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ng ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Oh, Department of Justice. Mas malaki pa sa confidential funds ng Office of the Vice President, 500 plus. Office of the Vice President, 375. Naglulukuhan ba tayo rito? Hindi ako nagsabi niyang COA, pakicheck nyo. GMA pa ang nagsabi niyan. Huwag niyo ako idamay. Huwag kayong magalit sa mga kataong katulad ko na nagsasalita lang ng katotohanan. Inuulit lang. Pinaparating lang sa taong bayan kung ano yung balita. Kasi minsan hindi nakakarating sa taong bayan yung totoong balita eh. Ginipit nyo yung Office of the Vice President. Mas malaki pa yung DOJ. Pambira naman kayo. Kaipokrito nyo talaga. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na. Lahat yan sa ano? Sa kanila. Executive. Ni isa ba dyan sa Quadco, may nagtaas man lang ng daliri para imbestigahan yung ibang confidential funds. Sige nga kung hindi kayo ipokrito, kung hindi kayo double standard, kahit nagtaas, nagtanong, saan kaya nakapunta yung confidential funds ni Marcos? Hindi yung nagtanong man lang. Nilaglag na kayo ng COA. Ang kukulit nyo kasi, hindi nyo trabaho, tinatrabaho nyo eh. Yan yung sinabi ni Marcoleta. Hindi nyo trabaho, mag-audit. Ito si Castro, gusto maging auditor. Gusto niya pa maging investigator. Hindi ka nga makabili ng suka, Castro. Tapos kung ano-anong pinagagawa ninyo. Di ba? Grabe yung politika sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pag pinag-initan, kayari ka. I mean, isipin mo, Vice President pinag-initan nila. Paano pa kung yung mga ordinaryong tao katulad natin pinag-initan? Tapos tayo sa ganitong klaseng politika. Kung kayang gawin sa Vice President, lalo sa atin, para tayong tiniris ng mga ito. Kaya napakadelikado na ito. Nakita natin. Di ba sanang diktador yung ulo eh. Ang masama doon, diktador yung ulo, may sumusunod pa, na para silang ginagawang Diyos pa. Yan ang matindi dyan. Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Drug Enforcement Agency? PDEA? Naayos ba droga natin? Pinakamalaki daw. Drug Enforcement. Pinakamalaki, sabi. Tanong, saan mas maraming adik? Huwag na tayong maglokohan. Panahon ni PRRD o panahon ngayon? Ang laki ng budget nyo patungkol sa droga. Saan mas kalat ang droga? Panahon ni PRRD o panahon ni Marcos? Kayo na sumagot. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Oh, paniniktik. Para suportahan ang mandato nito. Paniniktik. Teka muna. Paniniktik, ibig sabihin, titiktikan mo. Ang gusto nila kay BP Sara, ilagay yung pangalan. Loko-loko. Magtitiktik ka ba tapos ilalagay mo pangalan mo? Para ka nag-suicide. Mag-i-espiya ka eh. Kasi lalagay mo pangalan mo ron dahil may tinanggap ka. May espiya bang naglagay ng totoong pangalan?
Ginagawa nyo kaming bobo. ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, edi mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapanghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging isyu ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa panukalang 2020, Yun nga, tinanggalan. Para makabawas, anong tinanggalan? DepEd tsaka OVP. Parehas kay BP Sara. 25 budget naman ayon sa DBM, binawasan din ng confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa GMA Intindi, no? Nahiya sila kasi record-breaking yung kanilang confidential funds noong 2023. Anong solusyon? Tanggalan ng confidential funds si BP Sara. To the max ang pagka-ipokrito nitong mga ito. At yun na nga mga